Isang umaga noong 1870s, gumising ako sa isang apartment na may kisame na 16 na talampakan ang taas. Hindi ito para sa kagandahan, hindi ito para sa hangin. Ang mga bintana ay kasing tangkad ng isang higante na perpektong nakahanay sa anggulo ng araw na nagbabago ayon sa panahon. Ang mga marmol sa sahig ay halos kamukha ng tubig na nagyelo. Ang mga linya sa kisame ay sumusunod sa matematikong pattern na makikita mo sa mahigit 10,000 gusali, sa 12 dosenang lungsod, sa 4 na kontinente. Lahat ay itinayo ng mga independenteng kontraktor, pero lahat ay eksakto, pareho. Paano iyon nangyari? Nagsimula akong magtanong ng mga katanungang ito habang sinusuri ko ang mga lumang gusali. Hindi dahil naniniwala ako sa mga teorya, kundi dahil ang ebidensya ay nandoon, nakahiga lang, naghihintay. At ang natuklasan ko ay mas komplikado kaysa sa anumang inaasahan ko. Tingnan mo, ang opisyal na kasaysayan ay nagsasabing ang 1800s ay primitibo. Mga tao ay nakatira sa putik, naglalakbay sa kabayo, nakikipag-usap sa pamamagitan ng sulat, nagtayo ng mga gusali gamit ang simpleng kasangkapan, pero kapag tumingin ka sa mga natitirang istruktura, ang kwento ay iba. Hindi ito kwento ng kahirapan, ito ay kwento ng koordinasyon, ng koneksyon, ng mga sistemang nakalimutan na nating makilala. Kaya sa video na ito, susuriin natin kung ano talaga ang buhay noong panahong iyon. Hindi romantisado, hindi ginawa-gawa, batay lang sa pisikal na ebidensya na nandito pa rin hanggang ngayon. At kung interesado ka sa ganitong klaseng investigasyon, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng like. Dahil ang ganitong pag-aaral ay tumatagal ng daan-daang oras sa mga arkibo na hindi karaniwang binibisita ng mga historiador. Bumangon ka sa umaga sa kwartong may crown molding na kasing intrikado na kailangan ng modernong craftsman ng ilang buwan para gayahin. Ang plasterwork ay umaagos parang tubig na nagyelo. Ang mga pattern ay geometriko, matematikal, paulit-ulit sa libu-libong gusali. Nagbihis ka ng damit na nakikita natin sa mga lumang litrato. Formal, may layers, masinsinang ginawa. Hindi simpleng hinabing tela sa bahay, kundi mass-produced textile. Koton mula sa India, sutla mula sa Asia, lana mula sa Australia. Lahat ng ito ay available sa mga probinsyang lungsod na libu-libong milya ang layo sa mga production center. Lahat ay dumarating ng regular, parang may distribution network na mas sopistikado kaysa sa mga karwaheng hinihila ng kabayo. At dito nagsisimula ang tanong na hindi mo maiiwasan. Anong infrastructure ang gumawa nitong posible? Lumabas ka sa mga kalsada na mas mysterious pa kaysa sa mga gusali. Hindi mga dirt path, hindi mga random na cobblestone, kundi perfectly graded thoroughfare na may drainage system na sobrang sopistikado, gumagana pa rin ngayon, mahigit 1 siglo na ang nakalipas. Ang mga storm drain ay konektado sa underground network na umabot ng ilang milya. Ang sewage system ay katumbas ng modernong engineering. Ang water distribution channel ay nagbibigay ng pressurized flow sa buong lungsod. Lahat ng ito ay itinayo raw sa loob lang ng ilang dekada sa buong mundo. Lahat ay sumusunod sa parehong prinsipyo. Ang mga kalsada mismo ay nagbubunyag ng pattern, masyadong malawak para sa simple car traffic, masyadong perpektong nakahanay sa cardinal direction para maging aksidente. Sa lungsod, pagkatapos ng lungsod, makikita mo ang parehong layout. Grand Boulevard na umaabot mula sa central na punto, lumilikha ng geometric pattern na makikita lang mula sa itaas. Star formation, radial design, mathematical na precision na nagmumungkahi ng central planning sa sukat na sinasabi nating hindi umiiral noon. At ang mga paggalaw sa mga kalsadang ito, dito mas lalong imposible ang opisyal na kwento. Ang mga litrato mula noong 1860s, 1870s, 1880s ay nagpapakita ng mga kalsadang puno ng trapiko, hindi chaotic medieval congestion, kundi organized flow. Ang mga streetcar ay tumatakbo sa rails na may electrical o cable system na nangangailangan ng napakalaking infrastructure investment. Ang mga omnibus ay tumatakbo sa fixed route na nagpapahiwatig ng coordinated scheduling. Mayroon ding mga karwahe, oo, pero umaandar sa loob ng sistema. Hindi random na naglilibot. Sa mas malalim kong pagsisiyasat, mas maraming ebidensya akong natagpuan ng transportation network na tinuruan tayong lumitaw lang mamaya. Street railway sa daan-daang lungsod noong 1880s,
cable car system na nangangailangan ng underground machinery, elevated train sa mga pangunahing sentro. Lahat ay lumilitaw na may suspicious na simultaneity. Lahat ay nangangailangan ng engineering expertise na supposedly unavailable. Sino ang nag-coordinate nito? Sino ang nagplano? Sino ang may surveying capability, ang mathematical knowledge, ang organizational capacity para ipatupad ang magkaparehong sistema sa buong kontinente? Ang katahimikan sa historical record ay nakakabingi. Comment CTA, natural na nakasingit. Nakakapagtaka, hindi ba? Mga sistemang ganito ka-organized pero walang dokumentadong plano. Kung mayroon kang teorya kung paano ito nangyari, o kung nakakita ka na ng ganito sa sarili mong bayan, i-share mo sa comment section. Interesado akong malaman kung ano ang nakikita ninyo sa inyong mga lugar. Pero ang mga kalsada ay isa lang na sistema. Ang mga kanal ay nagbubunyag ng isang bagay na mas nakakalito pa. Gumugol ako ng mga buwan sa pagsusuri ng canal record sa buong Europa, Asia at North America. Hindi ang mga sikat na kanal, ang Erie Canal, ang Suez, kundi ang libu-libong mas maliliit na waterway na nag-uugnay ng mga lungsod, bayan, industrial center. Ang network ay malawak, coordinated, precisely engineered na may lock system, water level management, seasonal flow regulation. Ang Grand Canal sa China, mahigit 1,000 milya, nag-uugnay ng mga pangunahing river system, naglilipat ng kalakal at tao na may efficiency na hindi matutumbasan hanggang sa panahon ng tren. Ang canal network ng Netherlands, Belgium, Northern France, daan-daang milya ng interconnected waterway na may standardized dimension na nagmumungkahi ng unified planning. Ang British Canal System sa peak nito, 4,000 milya ng navigable waterway. Lahat ay itinayo sa loob lang ng humigit kumulang 60 taon. Lahat ay compatible. Lahat ay precisely graded. Hindi ito primitibong infrastructure. Ito ay systems engineering. Ang mga barge ay umaandar sa mga kanal na ito na may kargamento na maaari nating subaybayan sa port record. Butil mula sa interior, manufactured goods mula sa mga lungsod, raw material papunta sa mga pabrika. Ang volume ay nakakagulat. Isang barge ay nagdadala ng kargamento na kakailanganin ng 2 ng wagon. Ang mga network ay naglilipat ng libu-libong tonelada araw-araw. Lahat ay coordinated sa pamamagitan ng sistema ng schedule, toll point, transfer station na nagpapahiwatig ng central administration. At ito ang pinakakakaibang bahagi, ang engineering na kinakailangan para panatilihin ang mga network na ito ay extraordinary. Water level management sa daan-daang milya. Lock system na synchronized para payagan ang passage. Pumping station para ilipat ang tubig paakyat. Reservoir system para pamahalaan ang seasonal variation. Saan nanggaling ang expertise na ito? Paano ito kumalat ng napakabilis? Bakit ang historical record ay walang learning curve, walang period ng experimentation, kundi fully formed system na lumilitaw halos sabay-sabay? Ang pattern ay umuulit na may nakakabahala ng presisyon. Lampas sa mga kanal, lampas sa mga kalsada, may isa pang sistema na umiral. Ang overland trade route na sinasabi nating primitibong merchant trail ay, sa katunayan, sophisticated corridor ng paggalaw. Ang Silk Road ay hindi isang daan lang. Ito ay network ng mga ruta na may established station, water source, rest point na nakaposisyon sa precise interval. Hindi random na hinto, kundi planned infrastructure. Ang Russian Archive ay naglalaman ng mga sanggunian sa caravan na tumatawid ng Central Asia na may daan-daang kamelyo, naglilipat ng kalakal na nagkakahalaga ng kayamanan, umaandar sa schedule na nangangailangan ng koordinasyon sa libu-libong milya. Hindi ito mga wandering merchant. Ito ay organized enterprise na umaandar sa established system. Ang mga istasyon sa mga rutang ito ay may sariling mga tanong. Caravanserai sa Persia, Central Asia, Turkey. Malaking istruktura na may courtyard na kayang mag-accommodate ng daan-daang travelers at hayop. Water system, storage facility, defensive wall. Lahat ay itinayo ayon sa magkaparehong specification, parang sumusunod sa architectural standard na distributed sa buong imperyo. Sa loob ng mga istrukturang ito, makikita mo ang ebidensya ng trade mismo. Mga kalakal mula sa China ay lumilitaw sa European market. European manufacturer ay umaabot sa Asian city. African product ay distributed sa buong kontinente. Umaandar sa network na nangangailangan ng organization na sinasabi nating hindi umiiral.
ang coordination problem ay nagiging overwhelming. Paano mo i-synchronize ang movement sa buong kontinente nang walang communication technology? Paano mo i-establish ang trade standard, currency exchange, contract enforcement sa linguistic at cultural boundary? Paano mo ilipat ang valuable goods ng libu-libong milya sa multiple jurisdiction ng walang centralized authority? Ang opisyal na paliwanag na ito ay somehow emerged organically, bumabagsak sa examination, at pagkatapos ay mayroon pang airship. Ito ang punto kung saan ang conventional historian ay tumitigil sa pakikinig, kung saan ang documented evidence ay nagiging masyadong uncomfortable para kilalanin. Pero ang mga record ay umiiral. Patent application para sa dirigible, balloon, lighter-than-air craft sa buong mid-1800s. Newspaper account ng aerial exhibition. Engineering journal na tumatalakay sa propulsion system, gas production, navigation technique. Mga litrato na nagpapakita ng istruktura na maaaring airship mooring station lang, matataas na mast sa tuktok ng gusali, anchoring point, elevated platform. Hindi ako nag-claim ng massive fleet. Hindi ako nagsasabi ng routine aerial commerce. Pero ang ebidensya ay nagmumungkahi ng experimentation, development, limited deployment ng lighter-than-air transportation na systematically na-erase mula sa mainstream historical narrative. Bakit? Isipin mo ang implication. Kung kahit limited airship travel ay umiiral, binabago nito ang lahat tungkol sa information distribution, reconnaissance, rapid elite movement. Nagmumungkahi ito ng level ng technological sophistication na incompatible sa primitibong narrative na minana natin. Ang mga gusali mismo ay naghint nito. Rooftop structure na walang apparent purpose, elevated platform sa government building, architectural element na may sense lang kung i-imagine mo ito bilang landing or mooring point para sa aerial craft. Kapag nakita mo na ito, hindi mo na maalis sa isip. Ang mga account mula sa World's Fair, ang Paris Exposition, ang Chicago Columbian Exposition ay naglalarawan ng aerial demonstration, tethered balloon na nagdadala ng passenger, discussion ng future aerial navigation. Pagkatapos, matapos ang 1900, ang mga sangguniang ito ay largely nawawala, hindi dahil nabigo ang technology, kundi dahil may nagbago sa kung paano natin dinudokumento ang technological development. Ano ang nangyari? Ano ang nag-shift? Bakit ang historical record ay nagpapakita ng dramatic discontinuity? Comment CTA, natural na nakasingit sa gitnang bahagi. Interesante ang tanong na ito, hindi ba? Mga technology na bigla na lang nawala sa kasaysayan. Kung may alam ka tungkol dito, o kung nakarinig ka ng mga kwento mula sa inyong mga lolo't lola tungkol sa mga bagay na dati ay umiiral, pero ngayon ay wala na, mag-comment ka. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Pero ang daily life ay nangyayari sa loob ng mga istrukturang ito. At dito mas lumalim ang misteryo. Ang mga gusali mismo ay nagbubunyag ng function na tinuruan tayong i-ignore. Hindi lang mga bahay, hindi lang mga pabrika, kundi mga espasyo na dinisenyo para sa specific purpose na hindi na natin kinikilala. Ang mga basement ay umabot ng mas malalim kaysa sa kinakailangan para sa storage, multi-level underground chamber na may brick archway, drainage system, mysterious equipment mount. Ang opisyal na kasaysayan ay tumatawag dito ng cellar o foundation space. Pero ang engineering ay masyadong deliberate. Sealed chamber, pressure-resistant wall, connection point para sa pipe na patungo sa unknown destination. Ang main floor ay nagpapakita ng ebidensya ng built-in system na tinanggal at nakalimutan na natin. Wall cavity na masyadong malaki para sa simpleng utility. Shaft system na umabot sa multiple story. Central courtyard na may glass ceiling na nagmumungkahi ng light well, pero engineered na may precision na dapat may additional purpose. Ang upper floor ay may sariling mga tanong. Ceiling height na bumababa habang umaahon ka. Bakit? Ventilation system na mas sophisticado kaysa sa kinakailangan para sa simpleng air circulation. Rooftop structure na may astronomical alignment na nagmumungkahi ng observation or measurement purpose. At sa buong gusali, ang ornamentation, hindi decorative flourish, kundi mathematical pattern, geometric progression, symbolic system na umuulit sa buong kontinente. Ang opisyal na kasaysayan ay inedismiss ito bilang architectural style. Pero ang precision ay nagmumungkahi ng meaning na nawala na natin. Ang ritmo ng daily work
ay nagbubunyag ng pinaka-troubling na anomaly. Ang mga pabrika na ipinakikita sa atin sa mga litrato ay hindi primitibong workshop. Ito ay malaking istruktura na may floor-to-ceiling machinery, precision equipment, assembly system na nangangailangan ng coordination sa daan-daang worker. Ang scale ng production ay lumilitaw agad na walang transition period, walang gradual mechanization. Textile mill sa New England na gumagawa ng milyon-milyong yard ng tela taon-taon noong 1830s, steel foundry sa Germany na umaandar sa industrial scale noong 1850s, ceramic factory sa England, glasswork sa Bohemia, chemical plant sa France. Lahat ay lumilitaw sa loob ng ilang dekada. Lahat ay nangangailangan ng expertise na supposedly unavailable. Ang workforce ay may sariling misteryo. Ang mga litrato ay nagpapakita ng worker sa mga facility na nakadamit ng formal, umaandar ng komplikadong machinery na may apparent expertise. Saan nanggaling ang training? Paano nakakuha ng specialized knowledge ang libu-libong worker sa multiple industry ng sabay-sabay? Ang opisyal na kwento ay nagsasalita ng Industrial Revolution, ng gradual technological progress, ng mga inventor at entrepreneur na nag-drive ng pagbabago. Pero ang pisikal na ebidensya ay nagmumungkahi ng ibang bagay. Inherited system, repurposed infrastructure, technology na deployed kaysa developed. Sa loob ng mga pabrikang ito, makikita mo ang equipment na hindi dapat umiiral. Precision metalworking machinery na nangangailangan ng tolerance na measurable sa thousandth ng pulgada. Hydraulic system na umaandar sa pressure na inirespeto ng modernong engineer. Electrical generation equipment na lumilitaw ng mga dekada bago si Edison. Chemical process na nangangailangan ng kaalaman sa molecular structure na supposedly unknown at ang coordination sa buong facility, standardized part na lumilitaw noong 1850s. Interchangeable component na ginawa sa iba't ibang lungsod, iba't ibang bansa, lahat ay compatible. Assembly line technique na lumalabas ng sabay-sabay sa multiple industry. Lahat ay nangangailangan ng systems thinking, central planning, information distribution na sinasabi nating hindi umiiral. Ang ebidensya ay nagmumungkahi ng mas malaking bagay kaysa sa individual invention. Ang daily commerce sa mga lungsod na ito ay nagbubunyag ng pinakamalalim na misteryo. Ang mga merkado ay umaandar na may price coordination sa buong kontinente. Ang mga kalakal ay dumarating mula sa libu-libong milya na may predictable regularity. Currency exchange system na nagpapahintulot ng transaction sa dos-dosenang monetary standard. Credit instrument, bill of exchange. Commercial contract na nagpapahiwatig ng sophisticated financial infrastructure. Hindi ito barter, hindi ito simpleng trade. Ito ay integrated commerce na nangangailangan ng information technology na sinasabi nating dumating lang sa telegraph at telephone. Pero ang mga record ay nagpapakita ng coordinated pricing, synchronized commodity movement, arbitrage opportunity na na-exploit sa oceanic distance. Lahat bago ang electronic communication. Paano? Ang market building mismo ay nagsasabi ng bahagi ng kwento, grand structure na may climate control system, refrigeration capability, storage facility na engineered para sa specific goods, hindi primitibong stall, kundi organized exchange na may administrative overhead, regulatory framework, standardized measurement. Sa mas malalim kong investigasyon, mas maraming ebidensya akong natagpuan ng commercial network na umaandar na may clockwork precision. Tsa mula sa China na dumarating sa London on schedule, koton mula sa Amerika na pinoproseso sa Manchester Mill, butil mula sa Ukraine na nagpapakain sa European City, lahat ay umaandar sa sistema na nangangailangan ng coordination na tila imposible ng walang modernong teknolohiya. At ang financial instrument, letter of credit na ina-honor sa buong imperyo, insurance contract na sumasaklaw sa shipment sa buong mundo, investment syndicate na nag-fund ng project sa multiple continent. Lahat ay nangangailangan ng trust, verification, enforcement mechanism na nagpapahiwatig ng institutional structure na tinuruan tayong hindi umiiral. Ang coordination problem ay nagiging mathematically impossible na ipaliwanag sa conventional means. Ang tanong kung paano organized ang lipunan ay nagbubunyag ng mga layer ng misteryo. Ang opisyal na kasaysayan ay nagpepresenta ng 1800s
bilang period ng emerging democracy, declining aristocracy, rising middle class. Pero ang pisikal na ebidensya, ang mga gusali, ang infrastructure, ang coordination ng massive project, nagmumungkahi ito ng administrative capacity na lampas pa sa supposedly commanded ng electoral government. Sino ang nagplano ng mga lungsod? Sino ang nag-coordinate ng canal network? Sino ang nag-standardize ng railway? Sino ang nag-enforce ng commercial regulation? Ang mga gusali ay nagbibigay ng clue, administrative structure sa bawat pangunahing lungsod. Imposing edifice na may record-keeping facility, communication center, assembly hall, hindi primitibong town hall, kundi sophisticated bureaucratic center na nagpapahiwatig ng extensive governmental apparatus. Ang membership organization ay lumalabas kahit saan sa mga record. Trade guild, professional society, fraternal order, philosophical association, lahat ay umaandar internationally, lahat ay nag-maintain ng communication, lahat ay seemingly coordinating activity sa political boundary. Ang pattern ay nagmumungkahi ng parallel structure ng authority, hindi pinapalitan ang opisyal na gobyerno, kundi umaandar kasama nito, coordinating ang mga sistema na gumagawa ng daily life na functional, standard body, professional certification, technical protocol. Ang mga organization na ito ay nag-iwan ng minimal documentation. Ang kanilang activity ay considered internal matter, pero ang kanilang influence ay lumalabas sa uniformity ng outcome. Magkaparehong building code sa buong bansa. Standardized engineering practice sa multiple continent. Coordinated response sa technical challenge. Kapag ni-map mo ang mga network na ito, kapag sinundan mo ang connection sa pagitan ng mga lungsod, institution, project, lumalabas ang larawan ng organizational capacity na hindi maipaliwanag ng opisyal na kasaysayan. Ang daily cultural life ay nag-pose ng mga tanong na gusto ng historian na iwasan. Ang mga ideya ay kumakalat ng masyadong mabilis. Architectural style na lumalabas ng sabay-sabay sa malayong lungsod, musical trend na lumalabas sa multiple na bansa sa loob ng ilang buwan, literary movement, philosophical concept, scientific theory na distributed sa buong kontinente na may suspicious rapidity, bago ang telegraph, bago ang telephone, bago ang wireless. Ang opisyal na paliwanag ay nagsasabing mail system, traveling intellectual, published journal, pero ang timeline ay hindi gumagana. Ang synchronicity ay masyadong precise. Suriin mo ang World's Fair, massive international exhibition na coordinating participation mula sa 12 bansa, nagdi-display ng technology na supposedly nasa early development, demonstrating organizational capacity na nangangailangan ng mga taon ng planning at communication. Ang 1851 Crystal Palace Exhibition, ang 1889 Paris Exposition, ang 1893 Chicago Columbian Exposition, lahat ay may kinalaman sa global coordination sa scale na tila imposible. Ang mga gusaling itinayo para sa exhibition na ito ay nagbubunyag ng pinakamalalim na misteryo. Temporary structure supposedly, pero engineered na may permanent precision. Ang Crystal Palace, halos 1,000,000 square feet ng salamin at bakal, itinayo sa loob ng ilang buwan. Pagkatapos ay na-disassemble at na-relocate. Ang Paris Exhibition Structure, elaborate building na sumasaklaw ng daan-daang acre, lumalabas parang conjured, pagkatapos ay nawawala sa historical record. Saan nanggaling ang expertise? Saan ito pumunta? Ang cultural product mismo ay nagpapakita ng pattern. Sheet music na published simultaneously sa New York, London, Paris, Vienna. Libro na lumalabas sa multiple language sa loob ng ilang linggo. Fashion trend na kumakalat sa ocean bago ma-document ng litrato. Scientific discovery na ina-announce sa iba't ibang bansa sa same day. Ang ebidensya ay nagmumungkahi ng information distribution system na tinuruan tayong hindi umiiral. Habang natapos ang workday at ang mga tao ay bumalik sa bahay, pumasok sila sa espasyo na puno ng technology na hindi dapat umiiral. Gaslighting system na nangangailangan ng underground distribution network. Indoor plumbing na konektado sa pressurized water system. Heating system na may thermostatic control. Ventilation network na nag-regulate ng air quality. Lahat ay supposedly primitive pero engineered na may sophistication na hirap pantayan ng modernong building. Ang gas system lang ay nag-pose ng overwhelming question. Paano mo i-distribute ang combustible gas ng safe sa daan-daang milya
ng underground pipe? Paano mo i-regulate ang pressure sa buong network na nagsiserve ng libu-libong gusali? Paano mo mamimanage ang seasonal demand variation? Paano mo pipigilan ang leak, explosion, contamination? Pero noong 1850s, ang mga pangunahing lungsod ay may mga sistemang ito na fully operational, hindi experimental, hindi developing, kundi mature infrastructure na nagsiserve sa buong populasyon. Ang water system ay nagpapakita ng mas sophisticated pa na engineering, reservoir construction na nangangailangan ng geological survey, aqueduct system na umabot ng 12 ng milya, filtration facility na gumagamit ng chemical process, distribution network na may pressure regulation, flow control, contamination prevention. Lahat ay lumalabas sa loob ng ilang dekada sa 12 ng lungsod, sumusunod sa magkaparehong prinsipyo. Sa loob ng mga bahay, ang ebidensya ng coordination ay nagpapatuloy. Standardized fixture, compatible fitting, interchangeable part, lahat ay nagmumungkahi ng manufacturing coordination, distribution system, commercial network na umaandar sa industrial scale bago raw umabot sa maturity ang post-industrial revolution. Ang domestic space ay nagbubunyag ng final impossibility. Paano afford ng ordinaryong tao na gumagawa ng ordinaryong trabaho ang mga technology na ito? Paano ang infrastructure na nangangailangan ng massive capital investment ay nag-serve sa middle-class population? Paano ang sistema na nangangailangan ng constant maintenance, skilled operation, technical support ay naging ubiquitous? Ang economics ay hindi gumagana maliban kung may fundamental na nawawala sa ating pag-unawa. Matapos ang dilim, ang lungsod ay nag-transform. Ang street lighting ay lumitaw ng mas maaga kaysa sa kinikilala ng opisyal na kasaysayan. Hindi primitibong oil lamp, kundi organized system na may central control, standardized fixture, coordinated maintenance. Noong 1860s, ang mga pangunahing lungsod ay may street lighting network na sumasaklaw ng ilang milya ng thoroughfare. Ang power source ay nag-raise ng immediate question. Ang gas ay nangangailangan ng underground distribution. Ang electric ay nangangailangan ng generation facility, distribution network, voltage regulation. Ang arc lighting ay nangangailangan ng precision equipment, carbon electrode, current control. Lahat ay supposedly nasa primitive development pero deployed na sa urban scale. Ang mga litrato mula sa period ay nagpapakita ng nighttime activity na incompatible sa primitive lighting, mga kalsadang puno ng trapiko matapos ang dilim, commercial district na umaandar ng late hour, public space na illuminated para sa safety at navigation. Lahat ay nangangailangan ng infrastructure investment na tila economically impossible. At ang mga gusali mismo ay nag-illuminate ng mga misteryo, mga bintana na kumikislap ng interior light na powered ng sistema na sinasabi nating barely experimental. Buong fasad na illuminated para sa display o orientation. Rooftop light na visible ng ilang milya, nagmumungkahi ng navigation o signaling purpose. Sino ang nag-coordinate nito? Sino ang nag-fund? Sino ang may technical knowledge para i-implement ang electrical system ng mga dekada bago supposedly si Edison, Tesla at Westinghouse ay nag-pioneer ng technology? Ang pattern ay umuulit. Mature system na lumalabas ng walang documented development, kumakalat ng walang apparent diffusion mechanism, umaandar na may expertise na parang inherited kaysa invented. At dito tayo umabot sa central question na hindi maiwasan ng investigation na ito. Ano ang nangyari sa kaalaman? Hindi lang technical knowledge, engineering principle, manufacturing technique, coordination protocol, kundi ang conceptual framework na gumawa ng mga sistemang ito na posible. Ang pag-unawa kung paano i-organize ang mga lungsod, ilipat ang populasyon, i-distribute ang kalakal, i-coordinate ang commerce sa buong kontinente. Ang discontinuity ay stark. Suriin mo ang engineering journal mula noong 1880s, makikita mo ang sophisticated discussion ng hydraulic system, atmospheric pressure application, energy distribution network. Noong 1920, ang mga discussion na ito ay largely nawala na, pinalitan ng ibang paradigm, ibang assumption, ibang technology, parang ang buong knowledge base ay systematically na-replace. Ang building technique ay nagpapakita ng parehong pattern. Ang 19th century structure ay nagde-demonstrate ng construction method na hindi na natin marireplicate economically.
Hindi dahil kulang tayo ng tool, kundi dahil nawala na natin ang systematic knowledge ng material property, structural principle, integrated design thinking na gumawa ng mga gusaling iyon na posible. Ang infrastructure ay nagbubunyag nito ng pinakamalinaw. Naghuhukay tayo ng basement at nakakahanap ng network system na hindi natin maintindihan. Winawasak natin ang mga gusali at natutuklasan ang mechanical apparatus na hindi natin maia-identify. Sinusuri natin ang water management system at kinikilala ang engineering sophistication na hirap nating kopyahin. Hindi ito primitibong technology na gradually improving. Ito ay sophisticated knowledge na systematically nakalimutan. Tanungin mo ang sarili mo, bakit? Bakit iiwan ang advanced capability? Bakit papalitan ang efficient system ng inferior alternative? Bakit i-dismantle ang coordinated network para sa fragmented solution? Ang opisyal na narrative ay walang sagot dahil tinatanggi nito ang premise. Sinasabi natin na walang nawala, na ang progress ay umaandar ng linearly forward, na ang bawat generation ay tumatayo sa nauna na may steady advancement, pero ang pisikal na ebidensya ay completely kumukontra nito. Ano ang pakiramdam ng daily life habang nawawala ang kaalaman na ito? Isipin mo ang pamumuhay sa transition. Lumaking sa lungsod na may comprehensive infrastructure, coordinated system, sophisticated technology. Pagkatapos ay pinapanood mo itong dinidismantle, pinapalitan, nakakalimutan. Ang nakikita mo ay ang canal network na inabandona para sa railway, ang gas system na pinalitan ng inferior electrical grid, ang architectural knowledge na nawala, habang ang standardized construction ay pumalit sa integrated design. Ang mga record mula sa early 1900s ay naglalaman ng hint nito, reklamo tungkol sa deteriorating service, nostalgia para sa better day, reference sa capability na umiiral within living memory pero hindi na available. Mga matandang residente na naaalala kung kailan mas malinis ang mga kalsada, mas pure ang tubig, mas hindi polluted ang hangin. Kapag ang sistema ay gumagana ng seamlessly kaysa nangangailangan ng constant intervention, kapag ang mga lungsod ay parang designed kaysa nag-accumulate, pero ang mga tinig na ito ay marginalized, dinismiss bilang romantic reminiscence ng imagined past. Ang narrative ng progress ay nagdemand na ang lahat ay continuously improving. Anumang suggestion na ang capability ay nawala ay nag-threaten sa fundamental story ng modernity. Kaya ang kaalaman ay kumupas. Ang skill ay nawala. Ang pag-unawa ng integrated systems thinking ay nagbigay daan sa specialized expertise sa mas narrow na domain. Ang holistic approach sa urban design ay pinalitan ng single-function solution. At sa loob ng isang generation, ang memory ay kumupas na sapat na tayo ay makapagtingin sa inherited infrastructure at mag-claim na tayo ang nagtayo nito. Tinitingnan ang sophisticated engineering at dinedeklara itong primitive. Tinitingnan ang coordinated system at insisting na ito ay emerged randomly. Ang ritmo ng pagkalimot ay may sariling momentum. Kapag nagsimula na, bumibilis ito. Comment CTA, natural na nakasingit sa dulo. At ngayon, sa panahon natin, may makikita ka pa rin ng ebidensya kung alam mo kung saan titingin. Nakakita ka na ba ng ganito sa inyong lugar? Mga lumang gusali na may kakaibang design, mga underground tunnel na walang malinaw na purpose. I-share mo sa comments. Curious ako kung ano pa ang nananatili sa ating paligid. Ngayon, maaari mo pa ring makita ang ebidensya kung alam mo kung saan titingin. Ang mga gusaling hindi na-renovate into unrecognizability. Ang underground infrastructure na exposed sa construction project. Ang canal system na visible pa rin sa satellite imagery. Ang railway grade na sumusunod sa alignment na masyadong perfect para sa trial and error surveying. Ang street layout na nagbubunyag ng geometric pattern mula sa itaas. Maglakad sa older city na may perspective na ito. At ang mga anomaly ay nagiging overwhelming. Gusali pagkatapos ng gusali na nagpapakita ng capability na hindi tumutugma sa opisyal na timeline. Infrastructure pagkatapos ng infrastructure na nagbubunyag ng coordination na hindi dapat umiiral. Sistema pagkatapos ng sistema na nagdi-display ng sophistication na sinasabi nating dumating lang mamaya. Ang pattern ay consistent. Ang nananatili ay mas advanced kaysa sa pumalit dito. Ang 19th century railway station na may acoustic engineering na hirap makamit ng modernong architect. Victorian water system na may pressure regulation na hindi ma-match ng contemporary infrastructure.
Industrial building na may natural climate control na nabibigo kopyahin ng mechanized system. Hindi ito nostalgia, hindi ito romantic reminiscence. Ito ay measurable, documentable, pisikal na ebidensya na ang narrative ng continuous progress ay fundamentally incomplete. May umiiral, may sophisticated, may coordinated. Isang bagay na tinuruan tayong never umiiral at ang tanong ay nagiging unavoidable. Ano pa ang nakalimutan natin? Nagsimula ako ng investigation na ito na umaasang idodokumento ang daily life sa historical period na akala ko ay naintindihan ko na. Natuklasan ko na lang ang misteryo na lumalim sa bawat archive na binibisita, bawat litratong sinusuri, bawat gusaling sinusukat. Ano ang buhay sa mga lungsod na tinatawag nating Tartarian? Ito ay, ayon sa ebidensya, mas coordinated kaysa sa sinabi sa atin, mas sophisticated kaysa sa kinikilala ng opisyal na kasaysayan, mas interconnected kaysa sa supposedly allowed ng available technology. Ang mga tao ay umaandar sa sistema na halos hindi natin makomprehend. Gumagamit ng technology na nakalimutan na nating kopyahin, nakatira sa espasyo na designed para sa purpose na hindi na natin kinikilala. Nakikilahok sa network ng trade communication organization na tila imposible ng walang capability na sinasabi nating hindi umiiral at pagkatapos ay may nagbago, hindi catastrophically, hindi all at once, kundi systematically, deliberately, parang by design. Ang kaalaman ay kumupas, ang sistema ay dinismantle, ang infrastructure ay inabandona o na-repurpose. Ang pag-unawa kung paano ito lahat ay gumagana together ay nawala sa obscurity. Sa loob ng ilang generation, hindi na natin maaalala. Tumingin tayo sa naiwan at nag-imbento ng bagong kwento para ipaliwanag ito. Mga kwentong tumutugma sa ating preferred narrative ng progress, ng invention, ng continuous advancement mula primitive hanggang modern. Pero ang mga gusali ay naaalala, ang mga kalsada ay naaalala, ang mga kanal, ang railway, ang underground network, lahat ay naaalala ang ibang kwento. Kwento ng coordination ng walang communication technology, organization ng walang electronic system, sophisticated engineering ng walang modernong tool, global network ng walang contemporary transportation, kwento na systematically tinuruan tayong kalimutan. Ang tanong ay hindi kung umiiral ang mundo na ito. Ang ebidensya ay overwhelming, physical, imposibleng i-dismiss. Ang tanong ay bakit tayo ganun ka-determined na hindi ito makita? Bakit ang pagkilala sa sophisticated 19th century capability ay nag-threaten sa ating modernong identity? Bakit kailangan nating i-insist na ang lahat bago tayo ay primitive, limited, backward? Bakit hindi natin matanggap na ang kaalaman ay sometimes nawawala, na ang civilization ay sometimes nakakalimot, na ang progress ay hindi palaging linear? Ano ang pinoprotektahan natin sa pamamagitan ng pag-maintain ng opisyal na narrative? At mas nakakaalarma pa, ano pa ang nakalimutan natin? Anong iba pang capability ang umiiral na hindi na natin makikilala? Anong iba pang sistema ang umaandar na tinuruan nating hindi makita? Ang mga gusali ay nakatayo, naghihintay para sa isang tao na magtanong ng tamang tanong. Ang infrastructure ay nananatiling silent testimony sa kaalaman na nawala natin. Ang mga litrato ay nag-preserve ng mga sandali mula sa mundo na sinasabi nating never umiiral, pero umiiral ito. Ang mga tao ay nabuhay dito, nagtrabaho dito, umaandar araw-araw, nagtayo ng buhay sa loob ng sistema na kinumbinsi nating imposible at somewhere sa mga archive, sa basement storage room, sa nakalimutang engineering journal, ang documentation ay naghihintay, ang ebidensya ay nag-a-accumulate, ang pattern ay nagiging undeniable. Kapag nakita mo na, hindi mo na maalis. Ang tanging tanong na natitira ay kung handa tayong tumingin. Ang investigation na ito ay nagpapatuloy. Ang mga archive ay malalim, ang ebidensya ay malawak, ang mga tanong ay dumarami. Kung gusto mong suportahan ang research na ito, mag-subscribe sa Remga na Tagong Tala at mag-iwan ng like dahil sa mas malalim na tiningnan natin, mas maraming natutuklasan natin na ang kasaysayan ay hindi kung ano ang sinabi sa atin at ang katotohanan iyon, marahil, ay kung ano ang nakalimutan natin sa simula pa lang. May naghihintay na isa pang kwento sa screen na ito, isa pang misteryo mula sa nakaraan, isa pang tanong na walang malinaw na sagot. I-click mo lang at patuloy na makinig dahil mas marami kang maririnig
mas marami kang matututunan tungkol sa mga bagay na dapat sanay alam mo na.